Alright. So, good evening po mga kapatid and good morning sa iba pong mga nasa ibang bansa na morning po ang kanilang time doon. Good evening and good morning po sa inyong lahat. So, we're very happy that you are here again in the Bible study. Nandito po ulit tayo sa Bible Study Bites Online at though napurnada po ang ating Bible study last Saturday na po kasi maulan po dito at alam naman po natin ang Pilipinas ay bilis po ng ating internet. So Competitive. konting ulan lang, konting ulan lang eh napakalakas. Ang lakas ng tama ng ulan sa ating internet. So, ngayon po natin gagawin yung ating Bible study na dapat po ay last meeting. So, ipa-flash ko po sa inyo ang certain people, certain personalities na I am aware that you know them. At sino-sino po ba sila? Ayan, kilala niyo po ba 'yan? So, hindi ko na po sila papangalanan ano, ayan, not sure kung kilala 'yan ni Brother Ren, pero Oo. kilala 'yan ng Gen Zs, ay kilala niya na po. So, 'yan po ay mga personalities, sila po ay mga couples, to emphasize sila po ay mga ikinasal na. So, sila po ay mga, humarap na sa altar, pero sila rin what they also have in common is that sila din po ay mga hiwalay na ngayon. Ayan, nakakalungkot na hiwalayin sila ngayon. So they are both local and international artists. So sa altar, kapag kinakasal ang mag-asawa, ayan po ano, meron po silang sinusumpaan at kasama dun sa sumpaan nila ay ang mga salitang till death do us part. Ayun po ano, meron po ba dito mga kinasal na? Ayan, sa mga meron na pong couple dito, meron na pong sinumpa sa kanilang partner na till death do us part. Or sa madaling sabi, kapag kamatayan lang ang maghihiwalay sa kanilang dalawa. So, not any means, not any problem, not any situation would tear them apart, but only death. Ang kamatayan lang ang maghihiwalay sa kanila. So, etong promise na 'to ay hindi natupad ng mga couples at hindi lang po sila ano, marami pa pong couples though hindi po sikat na mga personalities, kahit po mga simpleng tao, then po 'no, hindi po natupad ang ganitong, pangako sa kanilang partner at sa harapan mismo ng ating Panginoon na till death do us part. So magiging malinaw po tayo ano, ang pangako pong ito na till death do us part ay hindi lang po sinasabi sa partner. This is also stated in front of God. So ang Diyos mismo ay pinapangakuan ng couple na iyon na kamatayan lang ang maghihiwalay sa kanilang dalawa. Ayan, so maliwanag din po na sinasabi rin sa Bible, though approved na po sa Kamara, yung sa Philippines, ayan po, sa mga nasa ibang bansa diyan, approved na po sa Philippines ang divorce law. Ayan, pero us Christians, we will be standing where the Bible stands. And what the Bible stands is that ayaw ng Diyos ng paghihiwalay. Ayun po. So, hindi lang po ito yung pangako na madalas ay napapako ng mga couples. Ayan, at hindi lang po couples 'no, hindi lang po ito yung mga pangako na napapako, kundi marami pa pong pangako puwedeng sa friends, puwedeng sa family. Marami na pong mga pangako ang hindi natutupad. Marami na pong nagsabi na ganitong oras, for example, meron silang usapan na magkikita sila ng 8 PM. Anong oras dumating? 11 PM dumating yung kanyang kausap. So I have this experience dati. Siguro 12 lang po ako nito, 12 years old lang ako nito. Merong nagsabi sa akin kasi meron kaming worship team practice that time. So nagsabi siya sa akin, siya yung head. Sabi niya, ang practice natin ay 10 AM sharp. Wow, 10 AM sharp. So sa akin 'pag sinabi mong sharp, 'pag sinabi mong dapat gano'ng oras, oras talaga dapat magsisimula ang practice. Lalo na siya ay leader, siya ay isang kinikilala na, mataas.
siya yung nagha-handle sa amin. So, dapat tuparin mo yun. Lalo na medyo bata pa ako ng 12 years old. Talagang pumunta ako doon before 10 a.m. Alam niyo po ano oras siya dumating? 3 p.m. Ayan. Can you believe that? 3 p.m. So, ilang oras po ako naghintay? 11, 12, 1, 2, 4 hours naghintay sa taong iyon bago nagsimula yung mismong practice. Ayan. So, that is also a promise. Kapag may pinangako po tayo, lalo na po mga bata, pinapangakuan po natin, no, sa mga may anak po dito, lalo na batang maliliit, ako, mag-ingat po kayo, wag po kayo mangangako basta-basta sa kanila. Bakit? Kasi kapag yung mga batang yan pinangakuan mo, mabilis yan sa memory nila, hindi nila makakalimutan yan, at mabilis silang magtampo kapag hindi mo natupad yung pangako. Amen? Ayun, paano kaya kapag pinangakuan mo ng regalo, pinangakuan mo pupunta kayong Jollibee, pinangakuan mo nabibigyan mo siya ng laruan, tuparin mo. Kasi magtatampo yang bata. Mabilis mawawala ang tiwala niya sa'yo. Okay. So, yun po. We have to keep our promises. We have to keep what we have promised. So the title of our message is Promise. So before we continue, may I ask everyone to please bow our heads and let us close our eyes. Tayo po muna ay mananalangin sa ating Panginoon. Heavenly Father God, we thank you so much for your goodness and for everything that you have done to us. Salamat po sa iyo, Panginoon, dahil kami po ay may opportunity para malaya po kaming magkatipon through this platform at kami po ay makapag-aral ng iyong mga salita. Father, we are praying for your spirit to guide us. Gusto mo na matutunan po namin. We are praying for your spirit to lead us doon po sa mga bagay na gusto mong ipakita sa amin. And I am also praying, God, that you make me your mouthpiece para po kung ano po yung gusto mo na marinig ng iyong mga anak sa gabing ito, ay marinig po nila sa pamamagitan ko. I am praying, Father, that your presence be upon everyone, Lord, kung nasan man po yung bawat isa, dumuon din po yung iyong espiritu, dumuon din po ang iyong presensya. Father, we thank you so much. To you alone, we give the highest praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, eto po, ayan. Ayun. Wait lang po ah. Kita po ba ng lahat yung screen ko before I continue? Kita po, Brother Ren? Yes. Okay. Okay. Okay po. Medyo nagkaka-problem lang ata kay Ate April. Kita na po Ate April ngayon? Ay, rather than siguro ano na lang, pa-assist na lang siya through chat. Thank you. Ayun po so promise. Ayan po promise. So sa Bible, meron pong isang character na nagbigay ng kanyang promise sa ating Panginoon. And his name is Apostle Peter. Ayan, sa mga nanonood po dyan ng The Chosen. Ayan, kilalang-kilala niyo po yung itsurang yan. Kilalang-kilala niyo po yung character na yan, si Apostle Peter. Ang ganda, ang gwapo po ng artistang gumanap po dyan, no? Si Apostle Peter ay gumawa ng promise sa ating Panginoong Jesus. When Jesus said these words, sabi niya, Jesus said unto his disciples, all of you will reject me, as the scripture says. I will strike down the shepherd and the sheep will scatter. Ayun. And next verse, ang sabi, but after I am raised to life, I will go ahead of you to Galilee. Pero ano sabi ni Peter? Sabi niya, Peter spoke up, even if all the others reject you, I never will. Ayun, sinabi ni Jesus sa kanila, kayo, itatanggi niyo ako ngayong gabi, iiwan niyo akong lahat. And sabi ni Peter, no, kahit lahat, itanggi ka. Kahit lahat, iwan ka, hindi kita iiwan, hindi kita itatanggi. Yan yung pinangako niya sa Panginoon. And he said also, but Peter was so sure of himself that he said, even if I have to die with you, I will never say, I don't
know you. So ito pala, yung promise na ginawa ni Peter sa ating Panginoong Jesus. Jesus told them, itatanggi niyo ako. But Peter said, no, I will never do that. Hindi kita itatanggi. Hindi kita ikakaila. Hindi kita iiwan. Ang sabi niya pa dyan, even if I have to die with you, kahit mamatay ako kung kasama mo, till death do us part. Oh, I will never say I don't know you. Ito yung aggressive, ito yung spontaneous, ito yung napaka bilis na sagot ni Peter. All we know about Peter is napaka ano niya no, napaka parang hindi niya pinag-iisipan palagi yung mga sinasabi niya. Hindi niya laging pinag-iisipan kung ano yung mga bagay na lalabas sa bibig niya. But before we continue to judge Peter with this kind of promise, let us also reflect to ourselves right now. Tingnan po natin maigi yung ating mga sarili. Ano po yung mga promise? Ano po yung mga bagay na maaari nating nasabi na napakabilis mismo kay Lord, mismo sa harapan ng ating Diyos, na hindi man lang natin napag-iisipan, na hindi man lang natin napagmuni-muni, na tinitimbang kung tama ba yung sinabi natin o pinangako natin sa harapan ng Panginoon. Ayan po ano. So sino po dito yung mahilig sa hiking? Ayan, sino po dito mahilig mamundok? Ayan, pangarap ko pong mamundok eh. Ayan po ano. So sa buhay po ng isang tao, ayan si TJ mahilig daw pala mamundok. Ayan, minsan mag-set tayo 'no, akyat tayo ng Arayat. Ayan, ang ganda-ganda kasi ng view ng Arayat. So sa buhay po ng tao, para daw po yang isang bundok. Ayan. Sometimes you are at the top. Ayan. And when you are at the top, these are the times that you feel like making a promise because napakasaya mo. Sa sobrang saya mo, sa sobrang ganda ng nararamdaman mo, feeling mo okay ang lahat, kita mo ang lahat, nagtagumpay ka sa lahat, you would you might make a promise. Ang sabi, minsan kapag tayo ay nung nakakilala tayo sa ating Panginoon, no, when we become Christians, I believe some, yan, hindi man po lahat tayo, pero karamihan po sa atin, we made a promise to God when we become Christians. Yan. We vowed to God, sinabi natin sa Kanya, from now on, ikaw ang magiging Panginoon at tagapagligtas ko. And I personally, ito po yung sinabi ko sa Panginoon, Lord, mula ngayon, ikaw na ang masusunod sa buhay ko. And also, ano pa, whenever we feel that we are so safe, ayan, in these times when we feel that we are very safe of ourselves, kapag nasa taas tayo, no, nasa peak tayo ng lahat, at pakiramdam natin napaka-ayos ng lahat, nasa safe zone tayo, sometimes we are making God promises. We are making promises to the Lord na parang nasasabi natin dahil maayos yung kalagayan natin. Lord, hindi kita iiwan. Lord, maglilingkod ako sa iyo habang buhay. Lord, araw-araw magpupuri ako sa iyo because you are in the safe zone. You are in the zone where you cannot feel any danger ahead. Parang panatag na panatag ka sa Panginoon. Masarap talaga magtiwala sa Panginoon, lalo na kapag feeling mo maayos ang lahat. Ayan. Paano pag dumaan na tayo sa mga mabibigat, no? Medyo nawawala na yung mga pangako natin. So next, yan. Kung merong top of the mountain, meron tayong peak sa buhay natin, sometimes we also go into the valleys. Etong part ng journey ng buhay natin, ito minsan yung pinupuntahan natin. At dito, kung sa top of the mountain, nakakapangako tayo sa ating Panginoon. Believe it or not, even in the valleys, even in the darkest part of our lives, tayo ay nakakapangako sa ating Panginoon. Naalala mo pa ba ng mga araw na ikaw ay walang-wala?
Ayun 'no. O baka ngayon katulad kita, wow, hindi naman, pinagpapala ng Panginoon palagi. Pero mga araw na ikaw ay walang-wala, mga araw na hikahos sa buhay, ayun 'no, ayan. Ikaw ay maaaring masabi mo na parang hirap na hirap ka sa buhay mo. Ano yung mga pangako na nasabi mo sa Panginoon? "Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho." 'Yan, magta-tithes ako sa'yo palagi. That's a promise. "Lord, iahon mo lang ako sa mga utang ko." 'Yan, "Alisin mo lang ako sa pagkakautang ko, Lord. Maglilingkod ako sa'yo. Lord, 'pag itong business na 'to naging successful, naku, araw-araw maglilingkod ako sa'yo." What kind of promises are we making God when we are in this kind of situation? Or baka naman nung panahon na ikaw o yung mahal mo sa buhay ay merong sakit na malala. When you are going through sickness, when you are going through in the verge of death, what are the promises that you are making God? Ayan 'no. Ano yung promise na pinapangako mo sa ating Panginoon? "Kapag pinagaling mo lang ako Lord, ayan, hindi na po ako iinom." Ayan po ano, dahil sa ano niya, sa pag-inom-inom niya ng alak, nagkaroon siya ng sakit sa atay. At nangako siya, "Lord, 'pag pinagaling mo lang ako, hindi na ako iinom." Natupad po ba yung promise? Kung natupad, praise God. Ayun po 'no, pero kung hindi natutupad, naku, ayan, hindi na po kasalanan ng Panginoon kung bakit bumalik ka dun sa sakit at karamdaman na meron ka. Hindi na po ako maninigarilyo. "Pagalingin mo lang ako Lord, ipapagamit ko na 'tong buhay na ito sa'yo. Magmi-ministry na po ako." What are the promises that we are making to God in this situation of our lives? Naalala mo ba nung mga nasa ganito kang kalagayan? Ayan. So, paano ba tinitake ng Panginoon yung mga promises natin? How does God take our promises? Ang sabi dito sa Ecclesiastes 4 verse 5, "When you make a promise to God, don't be slow to keep it because God doesn't like fools. Keep your promise. It is better not to make promise than to make one and not keep it." Ganun pala tinitake ng Panginoon ang promises natin. Kapag nangako ka sa Kanya, sabi diyan, keep your promise. Kasi ayaw niya kapag hindi mo kinikip o hindi mo tinutupad yung pangako mo. Ang tingin sa'yo ng Diyos, ang sabi diyan, He doesn't like fools. So yan yung tingin sa atin ng Panginoon kapag tayo ay nangako at hindi natin tinutupad. We are fools. Kahit gaano ka pala katalino, pero hindi mo pinitupad ang pangako mo sa Diyos, you are a fool. It is better to not make a promise than to make one and not keep it. And this is not for us to be ano 'no, hindi po ito para tayo, takutin na mangako sa Panginoon, ayan. Promising God something is a sign of maturity. 'No, kapag nangangako ka sa Panginoon, it's a sign of maturity na meron kang, gustong ibigay sa Panginoon. It's a sign of commitment to God. Parang sa kasal 'di po ba? Kapag kayo ay, kapag ikinakasal yung dalawang tao, meron silang dapat matured sila, naiintindihan nila yung pinapasok nila, naiintindihan nila kung ano yung binibitawan nila sa isa't isa, lalo na yung "till death do us part." Ayun. So, ang sabi, it is better to not make a promise than to make one and not keep it. Ayan, para din po sa kasal. It's better not to marry than kung maghihiwalay lang din. Ano po, ano? It is better to make not a promise to God kung hindi lang din natin matutupad. So kapag po tayo nangako sa ating Panginoon, let us keep that promise. So balikan po natin yung kaninang ating, um, tao na pinag-aaralan, si Apostle Peter, ayan. So before he made a promise to God,
Meron sinabi ang Panginoong Hesus sa kanila, balikan natin yung verse kanina. Jesus said to his disciples, "All of you will reject me, as the scripture says. I will strike down the shepherd, and the sheep will be scattered." Anong pangako ng Panginoon sa kanila? Sabi dito, "But after I am raised to life, I will go ahead of you to Galilee." Ayan. So, after daw ng Panginoon na mabuhay na maguli sa mga patay, "I will go ahead of you to Galilee." And that is a promise that God is making to them. Kahit namatay ako, ayan, 'pag nabuhay na maguli ako, pupuntahan ko kayo sa Galilee. Magpapakita ako sa inyo, sasamahan ko kayo, i-empower ko ulit kayo. And that is a promise that Jesus is making to his disciples. And we can see here in John chapter 21, verse 1, Jesus later appeared, pagkabuhay niya na to ng maguli, Jesus later appeared to his disciples along the shore of Lake Tiberias. So what is Lake Tiberias? Ayan, no? Lake Tiberias is the Sea of Galilee. Ayan, so nangako ang Panginoon sa kanila na kapag nabuhay siyang maguli, pupuntahan sila sa Sea of Galilee. So we can see here, no, na nung nabuhay na ang Panginoon mula sa mga patay, pinuntahan talaga ng Panginoon ang mga disciples kung saan niya pinangako na puntahan sila. Let us take thought of this. Peter also made a promise to Jesus at that moment. Peter also promised Jesus na hindi kita ire-reject, hindi kita itatakwil, hindi kita iiwan. And we all know na ni-reject ni Peter ang Panginoong Jesus. Peter was not able to keep his promise to Jesus. Peter was not able to stand with him until death, gaya ng pinangako niya sa kanya. And I also want us to remember what are the promises that we have made to God. Ano ba yung mga pangako na ginawa natin sa Panginoon na hanggang ngayon, alam ko, naaalala ng Panginoon. At hanggang ngayon, naniniwala ako, mahalaga yung pangako mong yan sa Panginoon. But take note of this. Yan. Even if we are not able to keep our promise, Jesus will still go ahead of us in the Sea of Galilee. Kahit tayo, hindi natin nagawa yung promise natin sa ating Panginoon, Jesus will still go ahead of us in the Sea of Galilee. Nandun pa rin siya, naghihintay sa atin, nandun pa rin siya, pupuntahan niya tayo para tayo ay palakasin, para tayo ay ingatan, at para tuparin ang kanyang pangako sa atin. Can we see what kind of God we serve? Tingnan po natin kung anong klaseng Diyos yung pinaglilingkuran natin ngayon. Na kahit meron tayong mga pangako na madalas napapako, kahit meron tayong mga pangako na madalas hindi natin nagagawa, pero ang Panginoon, it doesn't change Him. Di po ba tayo minsan kapag may nangako sa atin, nag-exchange tayo ng vows, ayan, exchange of vows or exchange of promise, hindi na lang po sa mag-asawa, kahit sa friends na lang, no? Or someone na pinangakuan natin at nangako din sa atin. We tend to not pay our vow or hindi natin tutuparin yung pangako natin kung sila nga hindi tinupad yung pangako nila sa atin. Meron po tayong ganyang ugali. Ako, aminado ako, may ganyan akong ugali. Di mo naman tinupad yung sinabi mo eh. Ayan, bakit ko tutuparin yung sinabi ko sa'yo? Pero ang Diyos, siya yung, siya yung klase na kapag may sinabi siya,
kahit ikaw hindi mo tinupad yung sinabi mo, tutuparin niya kung ano ang sinabi niya. And this is not for us to be excused para hindi po tuparin yung pangako natin sa Panginoon. Ano po, hindi po yan excuse para hindi po natin tuparin kay Lord kung ano po yung mga sinasabi natin sa Kanya. But this is for us to know na ang Diyos ay nagbibigay pa rin sa atin ng space of time, space of moment, ng pagkakataon para tuparin natin kung anong pinangako natin sa Kanya. When Jesus go ahead in the Sea of Galilee, yan, binigyan niya ng chance si Peter na tuparin ang sinabi niya. He restored Peter. Ayan. And we know, ayan, sa huling mga oras ni Peter, when he is about to die, ayan, si Peter po pala ay pinako din sa cross ng pabaliktad. Ayun po, no? Yung pabaliktad na cross, yan po ay Peter's cross. Siya po ay pinako sa cross ng pabaliktad. And there, pinatunayan niya, tinupad niya yung pinangako niya sa Panginoon. And right now, ayan po, no? Meron po, nagawa po kaya ni Brother Ren yung mga questions? Ay, hindi po. Okay. So, right now, ayun po, no? Ang mga questions po natin for our takeaway. Ayan. Ayan po. Ayan. Our questions for our takeaway. Number 1, ano po yung mga pinangako natin sa Diyos na ngayon pinapaalala niya sa atin? And number 2, ano yung mga pangako ng Diyos ngayon na pinanghahawakan mo? Ayun. Yan po, send ko po sa ating chat box. Ayan. For our takeaways, ito po yung ating susundan para madali po tayo makasagot. Ano po yung mga pangako natin na pinapaalala ng Diyos sa atin ngayon? At pangalawa, ano kaya yung mga pangako ng Diyos na pinanghahawakan natin hanggang ngayon? Ayan po. Sige, brother. Sige, Nel, kahit sa nutshell, kahit sa maikling sharing para maraming makapag-share, share mo yung mga pinangako mo na pinapaalala sa'yo ng Diyos, maging yung pangako ng Diyos na until now talagang pinanghahawakan mo. Tapang ni Nel, kakatuwa naman. About sa pangako, andun kasi ako sa moment ko nung nakaraan na para ako nabe-burn out kasi sabi ko ano talaga yung pwede kong gawin kasi the last na attend ko may revival, nagsabi kasi ako na Lord, game mo lang to, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Magsiserve ako sa'yo ng buo, sa'yo lang ako. Pero without knowing na nakakagawa pala ako ng hidden sins. Kaya sabi ko, okay. Ginawa ko, nag-focus ako sa church, hinanap ko yung kung ano yung talagang magpipit sa... Hindi naman kasi pwedeng gusto mo lang eh. Yung talagang mahal mo na. Kasi ang pangat kasi mag-serve na gusto mo lang, paano pag nagsawa ka na? Kasi pag mahal mo kasi, talaga mag-ano ka. Kaya ginawa ko, sabi ko, okay. Total love ko ang pagsusulat, love ko naman din ang hosting at creation. Pumasok ako ng admin. Kaya ngayon, on process pa rin ako sa kasi by the way, tuloy ko lang yung kanina. Kasi nung nangako kasi ako, sabi ko pag binigay sa akin na gano'n, magpapatuloy ako sa paglilingkod. Pero ano nangyari kasi, yun nga, nakagawa ko ng hidden sins, parang nawala ako. Kaya ang ginawa ko, nung parang ramdam ko na binabawi na nila, binigay ko na lahat na ibinalik ko na kasi sabi ko, may iba pang deserve nun. Kumbaga, tama na yung blessing na natatanggap ko siguro sa araw-araw. Kasi, para sa paglilingkod kasi, kagaya ni nung nasa topic, ano ba pangalan nun? Ni Peter. Hello po? Yep. Kagaya ni Peter, diba? Sabi kasi doon sa Matthew 16:17, diba yun yung sinabihan niya tinanong sila ni Jesus, kung kumbaga parang kilala na siya by Messiah, kilala siya by
prophets, kilala siya bilang John the Tagabautismo. Pero tinanong kasi si Peter, di ba? Ay, tinanong sila, yung 12 disciples, kung sino yung kung sila, kung anong tingin nila kay Jesus. Di ba ang sagot niya kasi doon, yun yung parang Messiah. Kaya sabi ni may Jesus sa Matthew 16:17, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven." Kumbaga, andun kasi sa na-bless, kumbaga parang sinagot ni Peter si Jesus ng by tinig ko ba ako, Karen? Ah, Kumbaga, sinagot kasi niya na Messiah si Jesus. Kumbaga, although tama siya, kumbaga parang doon sa 12 disciples, siya lang yung may lakas ng loob, tapos siya din yung nagsabi na ganito nga si Jesus na Messiah nga siya. Pero, after 6, kumbaga, sinunod-sunod ko kasi pagbabasa kasi parang na-intriga ako. After 6 verse, bigla siyang binagsakan na Satan, kasi ha? At parang ang gulo. Kaya inulit ko ulit na sa na, okay. Kumbaga nadala lang siya ng bugso ng damdamin. Kaya yung pinangako niya kay Lord, andun po siya sana, wala. Kaya kumbaga parang takeaways ko dito, pag nangako tayo sa Panginoon, dapat yung talagang sure na tayo. praise God. Ayun. Oo, ang ganda yun, Ganda yung shinare ni Kuya Nel patungkol dun nga sa mga pangako ni Peter na binanggit din ni Sister Christine kanina. Yan. Kaya talagang pag tayo nangako sa Panginoon, wag nating ipagpalagay na parang nangako lang tayo sa tao. Kasi pag sa tao minsan, alam natin nature natin yung bumigo ng pangako natin, pero tatandaan natin pag sa Panginoon, He is an all-knowing God, He is an omniscient God. Tandaan niya lahat ng ipinangako natin sa Kanya. So pag tayo nangako sa Panginoon, huwag tayong maging mga mangmang sa pamamagitan ng hindi pagtupad ng mga pinangako natin sa Diyos. Pero kung may mga pangako tayo na hindi natin natupad, nag-fail tayo, hanggat buhay tayo, meron pa tayong pagkakataon na ma-fulfill yung pangako na yun. Thank you, Kuya Nel, for sharing that. Sino pa pong gustong mag-share ng kanilang takeaway? Ako kuya rin. Sige po, Kuya Mike. Ayun. Gandang gabi po sa lahat. Sa akin lang siguro lagi pinapaalala sa akin ni Lord na sa lahat ng mga napangako sa kanya yung yung pagsuko ko sa kanya. Kasi pag sinabi pagsuko, nandun na lahat eh. Yung love mo siya, yung talagang susunod ka sa kanya, binigay mo sa kanya yung buhay mo. So yun yung pangako ko sa kanya eh. Sa simula nung bumalik ulit ako sa kanya, sabi ko lahat, Lord, suko ko sa'yo. Suko ko tong buhay ko sa'yo. So kaya sobrang tapos nung dumating na time na nakabalik na ako, ang daming mga offers ng mga trabahong dumarating sa akin, samantalang noon nung naghahanap ako, walang nagtatawag sa akin. So ayun, sabi ko hindi. Sabi ko ito kasi pangako kay Lord, suko ko sa'yo. Ikaw na bahala sa akin, sa pamilya ko yan. Ganyan. Kasi alam ko naman, you're the great provider, comforter. So yun lang din ang pinangahawakan ko din. Tapos ang sorry. Yung ayun. Pero yung pinakahawakan ko talagang pangako niya is yung to give you a yung plans niya para sa akin, to give you yung prosperous life. Saka syempre yung matindi niyang pangako is yung buhay na walang hanggan sa piling niya. Yun. Praise Yun lang God. po. Ganda na maalala mo yung pangako mo sa Panginoon na Panginoon, sinusuko ko na po ang sarili ko sa iyo. Hindi po yung 50% lang ng buhay ko, kundi yung 100% ng lahat ng area, aspects ng buhay ko. Sinusurrender ko po sa iyo lahat-lahat. At doon mariremind ka din ng pangako sa iyo ng Diyos na pag nanampalataya ka sa Kanya, tatanggapin mo yung eternal life sa piling ng Panginoon. Napakasarap alalahanin ng mga foundation natin kung paano tayo naging mananampalataya ng Panginoon. Salamat po sa pag-share nun, pagre-remind din nun sa amin, Kuya Mike. Sino pa pong gustong mag-share ng kanilang takeaway? Feel free to unmute lang po. Alam ko may mga gustong makapag-share dito. Wag po kayong mahihiya. Ayan.
Huwag niyong isipin na, ay baka hindi maganda yung i-share ko. Wala pong kagandahan ng sharing dito. Ayan. Sige po, Ate Edith and Kuya Je. At si Yan, Ate ako Connie lang sunod, muna. ano. Nag-unmute din si Ako Ate lang muna Connie. kasi Nakakatawa naman. Sige po. good evening po sa lahat. So, si Sir Edith po ng Kalamba. So, sa akin naman siguro yung naipangako sa Panginoon na hindi naman sinasabing hindi natupad eh, na nagpapaalala din sa akin ngayon is syempre nung nag-commit tayo kay Lord sa mga gawain, di ba? Yung expectation natin na magiging maayos ang lahat, magiging mabuti ang lahat, di po ba? Pero sometimes dumadaan talaga tayo dun sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga distractions, di ba? Na sometimes nagiging yun din yung nagiging dahilan kung bakit minsan nawawala tayo, nanlalamig, di ba? So, every time na ganun yung nararamdaman, ganun yung sitwasyon, palagi niyang pinapaalala nangako ka sa akin, nangako tayo sa Panginoon na ano man ang ating maganda man or hindi ang sitwasyon, patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon. So, yun yung lagi niyang pinapaalala. Then, yung isa naman na, ano nga yung pangalawang question natin? Yung Pangako po ng Diyos. yung Na pangako ni Lord pinanghahawakan sa niyo po. atin. Yes, na pinanghahawakan ko talaga is my life verse is Jeremiah 29:11. So, alam natin po yun na wala naman talagang ginusto ang Panginoon sa buhay natin, di po ba? Hindi niya tayo, sabi nga batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Siguro yun yung pinanghahawakan ko talaga na pangako ni Lord, diba? Na wala naman talaga siyang gustong gawin sa atin, lalong-lalo na sa mga anak niya na nagtitiwala sa kanya at nagmamahal sa kanya, tapat sa kanya, kundi yung masaganang buhay, diba? Na punong-puno tayo ng kapag-asahan at kapayapaan sa ating mga puso. Yun po. Praise God. Thank you po for that, Ate Edith nyo. Talagang minsan dumadating yung mga pagsubok, problema sa ating mga buhay. Pero napakasarap na kapag dumadating yung mga pagsubok sa buhay natin, meron tayong Word of God, pangako ng Diyos na pinanghahawakan pa rin natin. Kagaya ng Jeremiah 29:11 nga, bagaman yan talaga most common Bible verse yan sa United States. Sinundan yan ng sinundan yan ng John 3:16. Sumunod sa John 3:16, Jeremiah 29:11, tama ba? Ayan. Yan pa rin yung verse na talagang mapanghahawakan mo. Ayan, ng lahat ng mga Kristiyano na talagang sumasampalataya ng buong puso sa Panginoon. Ayan, salamat po for sharing that, Ate Edith. Ate Connie, na nag-unmute kanina. O baka napindot lang yung unmute na. Ayan, Ate Connie. Sige po, Ate Connie. Ako naman po, Brother Ren, ang nangako ko po naman kay Lord, yung bigyan ng kalakasan ng katawan ng pamilya ko. Lalo na po yung aking anak na nasa ministry. Tsaka, din po kay Lord na bilang worship ng COG Kalamba. Susunod po ako sa mga inaano niya sa akin. Ministry na minsan po lahat ng pagluto ng pagkain nila. Alam naman po siguro ni Lord kung bakit. At saka, nangangako ko din po na natala ko yung pamilya ko talaga. Nabuo kaming sisimba. Yung pangako sa akin ni Lord na nagpapayan niya kami habang kami nabuo. Lalo na po yung aking anak ministry. At pinagpe-pray ko din po yung unang song lead po ni Janice sa Sunday. Ayun lang po. Praise God. Ayan, nakakatawa, no? Yun yung pinanghawakan ni Nanay Connie na yung Panginoon talaga yung mag-iingat, hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang buong pamilya. Kahit ngayon, hindi man lahat ng family members nila ay nakakapaglingkod na sa Panginoon, pero sumasampalataya siya that one day, makakasama niya yung buong pamilya niya sa paglilingkod sa Diyos. At sa darating na Sunday nga, first Sunday na magwo-worship lead yung kanyang anak na nasa ministry. At si Ate Connie, kahit sa kaparaanan na maipagluto niya yung worship team, andun siya basta walang customer sa resort, andun siya, kasama namin siya sa pag Friday, kapag practice yun, walang sawa niya kaming pinaglulutuan ng masarap na balatong. Ayan, masarap na pagkain. Ayan. Praise God. Salamat po for sharing that, Ate Connie. Sino pa pong gustong mag-share ng takeaway?
Meron pa po, hahabol? Pag wala na po, ako na mag-share. Tapos pray na po tayo. Pero naniniwala ako, lahat tayo, merong ano. Sige po, at April, nag-unmute. Good morning, nakaka-bless kasi 5 a.m. ano. Pero gumising ng maaga para makapag-share. At nagna-notes pa. Sige po, Ate April. Hi, good morning. Good evening po sa lahat dyan sa Pilipinas. Good morning po dito sa Canada. Ang first of all, natutunan ko sa teaching Christine is yung word of honor. You know, kasi madali ang sabihin ng mga bagay, right? Pero parang oo nga, no, may impact pala talaga kapag nag-promise ka kay Lord. Like, mas impactful yun kaysa mag-promise ka sa tao, right? Let your yes be yes and your no be no. So, again, as per usual, guilty na naman po ako sa mga, conviction na naman siya. So, tanong is, ano yung mga pinangako paningako ko sa Diyos, pinapaalala niyo sa atin. I'm sure may mga napangako ako sa Diyos before. Na, kunyari, yun nga, pag nasa top ka ng peak, siyempre, ang saya mo, di ba, Lord, thank you. O, ito po ang kapalit. Yes. Tapos pag usually nasa valley, dun ako nagpa-promise, feeling ko yung parang, Lord, may sakit po yung nanay ko. Pagdalingin niya lang po siya, ito po yung mga gagawin ko, ganyan. You know, ang naalala ko, ito hindi to mababaw lang to, pero sabi ko kay Lord, siguro mga last week, 2 weeks ago, sabi ko, Lord, gigising ako ng maaga para mag-devotion. Tapos hindi ako gigising. Kasi sabi ko, naantok pa ako, magigat naman ni Lord. You know, pero ngayon parang na-realize ko, oh my goodness, dapat di na nga lang ako. Kasi promise yun na. So yun. So I know, and alam ko papatawarin naman ako ni Lord. Pero maybe that's yung go out mo na parang yun yung parang ginagamit mo na papapatawad naman. Pero parang that's not good. You have to have a word of honor to God. Diba? Kasi siya may ganun siya sa atin. Like if you read the Bible, sa simula hanggang sa diba? Even si Adam and Eve, when they left, when they were shun out sa garden, binigyan pa rin sila ni Lord ng outfit kasi nakahubad sila. Binigyan sila ng outfit. Like, binigyan sila ng damit. Parang, really, dapat pinalayas na lang sila, right? Kasi wala silang, hindi sumuway sila sa Lord. Pero yun yung promise, yung covenant niya. Like, even, sa Israelites, lagi niyang sinisave, lagi niya tayong sinisave. Like, even now, Jesus Christ, He gave us Jesus Christ, His Son, para ma-save tayo. Parang, really, hindi namin deserve. Di ba? Yung ganun. So, yun yung parang God has a word of honor kahit hindi natin deserve. So, yung Bible verse ko na naalala ko, yung pinangako sa akin, naisip ko actually, like, ngayon lang, naisip ko, ay Lord, ang pinangako mo sa akin is I'm gonna be part of a healthy church. Pero hindi yun yung promise na sa akin. Hindi pala yun. Akala ko kung hiniling ko yun yung matutupad. Hindi yun ang promise niya sa akin. Ang promise niya sa akin is nasa John 16:33. Tagalog ko babasahin para mas impactful. Sabi niya. Si Jesus nagsabi nito. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Nadanas kayo ng paghihirap sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Ay, yung English version nito is yung, you will have troubles in this world, but take heart, I have overcome the world. Yung pala yun. Hindi ko matatanggap lahat ng bet ko, lahat ng gusto ko sa buhay, lahat ng trabaho, lahat ng gusto ko magkaanak, magkaasawa, yumaman, ganyan. Hindi yun ang promise niya. Promise niya is, actually ang promise niya, it's gonna suck, like life is gonna be hard. Pero, take heart, like you're gonna be okay. Kasi, ko na yan, na-achieve ko na yan, yung mga struggles, mga pagdaanan, I have overcome the world. Nandito ako kasama. So, yung parang, okay, like, thank you, yung gano'n, di ba? So, yun yung promise na sa akin ngayon. Kasi, yun nga, ang wish ko, ang prayer ko, gusto ko pong maging part ng healthy church. Pero hindi yun yung promise na, maging part ka ng healthy church. Ang promise na is, it's gonna be hard, but I'm here. So,
medyo vague siya. Pero alam ko, I trust na Jesus is with me through this journey. So, yun yung word of honor niya sa akin. Ang word of honor ko sa kanya is I will trust. Yan po. Praise God. Ang ganda nun, ano? Nakaka-bless yung very insightful yung share sa atin ni Ate April. Tsaka yung word na na guilty, tinamaan na naman sa message, convicted na naman. Talagang lahat tayo talagang papaluin ka talaga ng word of God. Pero lagi natin tatandaan, pag tayo pinapalo ng word of God, napakapalad natin. That means kasi mahal tayo ng Panginoon. He is reminding us dun sa mga bagay na minsan nakakalimutan na natin. Talaga namang ang sakit sa kalimot ay paalala. Thank you for sharing that, Ate April. Ako na mag-share or meron pang gustong humabol? Ayan, praise God. Ako po, brother. Ayan, sige, Kuya Fen. Ayan, si Sir Fen. Praise God. Si Sir Fen, kasama siya ni Kuya Marvelous sa Philippine Army. Sana tama yung sinabi ko. Ayan, sige po, Apo. Kuya Fen. Magandang gabi at magandang umaga po sa inyo lahat. Yung takeaway ko po dito sa message po natin ngayong gabi is, sabi nga nila, promises are meant to be broken. Diba? Kahit si Peter, diba si Peter, lagi siyang kasama ng Panginoong Jesus, and yet, diba, dinenied niya si Jesus Christ na 3 times. So, kung si Peter ay guilty doon, what more pa tayo, diba? So, na ano ko dito sa message na to kasi, di ba, pag nasa peak tayo ng revival or nasa tayo ng yung parang yung on fire yung natin, di ba, so, marami tayong promises kay God na Lord, marami tayong pinakipay kay God, pero after 1 week, after 1 month, parang nawawala na yung on fire na yon. So yung gusto kong ipaalala sa atin ng Panginoon, lalo na sa akin, is maging consistent sa panalangin na pinalangin mo sa Panginoon. And sabi sa James 2:18, 'di ba? Faith without works is dead. So it doesn't mean na we can earn our salvation by works. Hindi po 'yun. Ang sinasabi po sa James is dapat i-demonstrate natin yung evidence ng salvation na meron tayo. So, 'di ba, pag sabi ng Panginoon sa akin, Pen, hindi ka na yung dating ikaw. Yung identity mo is yung nasa Panginoong Jesus na. So, kailangan ipakita mo sa tao, sa mga taong nasa paligid mo, na kung anong meron ka, kung anong faith na meron ka, at being with Christ, tinanggap natin si Jesus Christ, kailangan makita ng tao yung faith na meron tayo. Sinasabi natin na, Lord, gusto kong share ng gospel sa ibang tao. Pero sometimes, iba, nauunahan tayo ng hiya, nauunahan tayo ng kaba. Pero once na nandun yung foundation mo kay Jesus Christ, hindi mo na iisipin yun, gagawin mo na yun. Para yung pinapanalangin mo sa Panginoon is matupad or maigawa mo. Yung promises naman na sa Panginoon sa akin is yung sa Psalms chapter 32 verse 8. Sabi doon, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. So by reading His Word, by having a prayer life, doon mo makikita, doon mo malalaman, kikilos ang Panginoon sa buhay natin. And maging consistent lang tayo, yun lang yung panalangin ko sa akin at sa ating lahat. At yun lang po, at maraming salamat po. Praise God. Salamat po sa pag-share niyan, Sir Pen. Nakakatuwa yun, yung ma-remind nga tayo na si Peter, ang tagal niyang kasama ang Panginoong Hesus sa ministry, but na-deny ni Peter ang Panginoon. How much more tayo, di naman natin, although kasama natin ang Panginoon in spirit, pero tayo siguro more than 3 times na nating dininay ang Panginoong Hesus.
Ayun, tapos sasabihin natin, oh, grabe naman si Peter, kasama niya si Jesus Christ, dininay niya 3 times. Pero kung titingnan natin yung sarili natin sa salamin, sa Word of God, more than 3 times na nating idininay ang ating Panginoong Jesus. Habang nagkasalita nga si Sir Pen na natitiri-eyed ako no. Tsaka yung promise ng Panginoon na kanyang pinangahawakan, I will teach you, I will counsel you. Talagang ang gandang makita rin sa buhay ng isang Kristiyano yung pagkakaroon ng ng teachable heart na Lord, hindi ko po alam ang lahat ng mga bagay. Kaya dapat maalis sa atin yung mga I know it already attitude. Lagi nating titingnan na marami pang ituturo si Lord sa akin kasi yun yung ipinangako niya sa akin. And thank you po for sharing that Sir Pen. Tsaka i-add mo naman kami ni Sister Tin sa Facebook. Until now hindi pa rin yata tayo friends sa Facebook Ayan. Sino pa pong gustong mag-share? Tsaka yung share ni Nel, no? Minsan nangangako daw tayo sa Panginoon kapag meron tayong hinihingi sa Kanya. Pero once na-receive na natin yung hinihingi natin kay Lord, nakakalimutan na natin yung mga pinangako natin sa Kanya. So, wag tayong kagaya nga na binanggit niya, nakikita naman natin sa mga memes, wag natin siyang i-treat as penge noon, kundi talagang siya yung maging Panginoon ng ating mga buhay. Ayan. Sino po pong gustong makapag-share? Mag-take away? Si Ate Mitch, naka-unmute na pala. Sige po, Ate Mitch. Hello po sa lahat. Maririnig po. Yes po, Ate Mitch. Ang pinangako ko sa Diyos bago ako pumunta dito ay isa yung panalangin ko na sabi ko, Lord, sana bigyan mo ako ng paraan para makapunta ako ng Saudi. Once na makapunta ako doon, ay hindi ko kakalimutan itong church na ito na iiwanan ko at palagi akong magbibigay ng financial. So, yun yung pangako ko na natupad na pumunta ako dito, binigyan ako ni Lord ng way para nakapunta dito at nagkaroon ng magandang trabaho. Then, yung iniwan ko kasi pangako na ko na yun tuwing anniversary ng church doon sa amin, naalala ko yung pangako ko. So, yung nagbibigay ako naman at saka yung mga isang financial nila doon, yun yung palagi kong binibigay sa kanila kasi isang pangako ko yun na dapat kong tuparin kasi sinabi ko na. And then sa pangako ng Diyos din sa akin ay yung sa Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Yun na po yung takeaway ko. Ayan. Thank you po for sharing that. Hindi rin talaga madali, lalo dyan sa Saudi po, Muslim country. Pero yun, nandun pa rin yung desire ni Ate Mitch na talagang makapaglingkod sa Panginoon. Nakakatuwa lang po, na bawat isa sa atin may kanya-kanyang patotoo, may kanya-kanyang takeaway patungkol sa mga pangako ng Diyos. Bagaman kung makikita nyo, magkakaiba tayo ng Christian churches and fellowships. Pero ang pinakamaganda pa rin yung makita sa iba't ibang Christian churches and fellowship na ang head pa rin ay si Jesus Christ, pagmamahal pa din, unity pa din. Pangit kasi yung nasa iba't ibang churches and fellowships tapos parinigan, siraan, gamit yung pulpit. Hindi po magandang paraan yon sa isang church. Pero yung ganitong kaparaanan, tayo ay nagkakasama-sama, nagtitipon-tipon, magkakaiba ng bansa, magkakaiba ng fellowships na ina-attenan, pero yung pag-ibig ng Diyos at saka yung iisang pangako ng Diyos yung yung makita sa buhay ng bawat isa sa atin na yung pa rin yung gustong makita ng Panginoon sa atin, yung pagkakaroon pa rin ng healthy relationship na kagaya nga nung desire ng puso ni Ate April, magkaroon ng healthy church. Ayan. Salamat sa Panginoon na nakaka-bless po yung mga takeaways po ng bawat isa. May gusto po pang humabol? Ayan. Nakakatuwa Talaga ang daming gustong mag-share ng kanilang takeaway. Wala na po? Sige, pasukan ko na po Yung sa akin naman, sa akin. Pag tayo yung pinangakuan, halimbawa, may pinautang ka. Tapos sinabihan sa'yo, April, babayaran kita sa ganitong araw.
or sa ganitong buwan. Siyempre, panghahawakan mo yung araw na yun eh. Aabangan mo yung araw na yun, talagang bibilugan mo yung kalendaryo mo. Tapos pag dumating yung araw na yun, tapos hindi natupad yung pangako, ang sama-sama nung kalooban natin. Siyempre, need din natin yun eh. Inasahan natin yun eh. Tapos minsan mapapasabi tayo ng, sabi niya, ganitong araw magbabayad siya, nangako siya, ganyan-ganyan. Itong taong to, hindi na to makakaulit sa akin. Di ba? Minsan sa ating mga buhay, nagamit natin yung salita yan, hindi ka na makakaulit sa akin. Pero isipin natin, what if ganun kaya yung Panginoon, ano? Nangako tayo sa Kanya, hindi natin natupad. Tapos sasabihin sa atin ng Panginoon, hindi ka na makakaulit sa akin. Hindi ko napapakinggan lahat ng pangako mo. Hindi ko na pagtitiwalaan lahat ng ipapangako mo sa akin kasi binigo mo na ako once, kaya hindi ko na itatrust yung promise na sinasabi mo. Pero salamat sa Diyos sapagkat hindi natin siya kagaya. Yung character ng Diyos, hindi kagaya ng character nating mga tao na very, very shallow. Ang Diyos, ibang-iba siya talaga. At yun yung dapat na talaga ipagpasalamat natin sa Panginoon. But hindi natin yung dapat gamiting license or token for us to always break our promises sa Diyos. Kundi mas makita natin na napakabuti ng Diyos kahit ang daming ulit na hindi ko natutupad yung mga pangako ko sa Kanya. Andiyan pa rin siya, buhay pa rin ako, binibigyan pa rin niya ako ng mga pagkakataon for me to fulfill yung mga ipinangako ko sa Kanya. Kaya dapat mahiya ako sa aking sarili. Tuparin ko, ganapin ko, sagana ang aking sarili, hindi ko kaya to eh. Pero sabi sa salita ng Diyos, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kong tuparin ang pangako ko sa Panginoon, hindi sa pamamagitan ng sarili kong lakas, kundi sa pamamagitan ng tulong na nanggagaling sa Kanya. Kaya mga kapatid, yung mga pinangako natin sa ating Panginoon, kung alam natin na may mga nalimutan na tayong pangako natin kay Lord, ninako na ni Satan, yung mga pinangako natin sa Kanya, hingi ka ng wisdom kay Lord. Lord, help me to remember kung ano yung mga ipinangako ko po sa iyo na nakalimutan ko na. Kagaya ng ginagawa din na practice ni Ate April at ng ibang mga nandito, journaling, very important. Isulat mo para meron kang nababalikan ng mga pinangako mo sa Panginoon. At yung pangako ng Diyos na until now pinangahawakan ko, itong nasa likuran. Try ko ilapit yung camera. Ewan ko kung makita nyo ha. Mirrored, kuya. I'm not sure kung nabasa niyo po yun. Bagaman ito ay specific para kay dun sa jail guard, sabi diyan, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. So, alam ko nung binili ko yan, way back 2017, si Sister Shay pa ang kasama ko niyan sa, ano ba yon yung mall dun sa Alabang? Metropolis yata yon yung mall dun sa Alabang, malapit sa festival. Ayan, Metropolis. Ayan. Until now, yan yung pinanghahawakan ko na totoo yan doon sa jail guard, naniniwala ako magiging totoo din yan sa atin. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, makakasama mo one day yung buong family mo na yan, maglilingkod sa Panginoon. Hindi man ngayon, pero in God's perfect timing, makakasama natin yung mga mahal natin sa buhay. So yun, kay Sister Marge, yung word of God na pinanghahawakan niya, Isaiah 43:2, when you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. Yan. Salamat po dun sa pag-share, Sister Marge. Kaya tayo, yung mga pangako natin sa Diyos, tuparin natin yung mga pinanatan natin sa Panginoon, yung mga pangako ng Diyos naman sa atin, patuloy nating panghawakan. Praise the Lord. May gusto ko share na panghuli na lang na maaga pa naman eh. Last na to. Nang nag-preach ako about sa pangako, napaisip ako meron bang pangako ang Diyos na napako? Na-share ko na sa pulpit. Meron bang pangako ang Diyos na napako na? Sabi ko dun sa pulpit. Di syempre sabi ng mga kapatid, wala. Kasi ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Sabi ko, what if kung sabihin ko sa inyo na merong pangako ang Diyos na napako? Sasabihin niyo ba na wrong teaching ako? Wrong doctrine? Sabi ko, pagbigyan niyo muna ako mag-explain. Merong pangako ang Diyos na napako.
Di ba sa Old Testament, pinangako ng Diyos na may darating na Messiah, may darating na tagapagligtas. Si Jesus Christ yon. Dumating si Jesus Christ, siya ay napako sa krus. May ipinangako ang Diyos na napako, literally, ipinako ang ating Panginoong Jesus. Pero ibig sabihin nun, fulfillment ng promise ng Diyos sa ating mga buhay na mayroong darating na tagapagligtas, at ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang lahat ay makapipikit sa oras na ito. Habang minemeditate natin yung message nating napakinggan patungkol sa mga usaping pangako, kamusta na yung mga ipinangako mo sa Panginoon? Lord, promise lagi na akong magpe-pray. Lord, promise ganitong oras, nakalak na yung kwarto ko para makipag-communion sa'yo. Lord, promise, lagi na ako mag-devotion, magbabasa ng Bible. Promise, sa loob ng 2024, mababasa ko po from Genesis to Book of Revelation. Lord, promise, hindi na ako magmimintis sa pag-attend sa gawain mo po. Lord, promise, sasama ako sa evangelism. Lord, promise, magiging mabuti na akong anak. Magiging mabuti na akong magulang. Lord, promise, lagi na akong magwo-worship sa'yo. Familiar ba yung ganung mga salita? Yes, lahat yun familiar sa atin. Pero yung tanong, nagawa ba natin? Or ginagawa pa ba natin until now? Itong mga ganitong pagpapaalala sa atin, this is not to condemn us. Ito ay para paalalahanan tayo kung ganong kabuti ang Diyos. Na sa kabila ng hindi natin pagtatapat dun sa mga ipinangako natin sa Kanya, nanatili yung katapatan ng Panginoon. Yung Kanyang mga pangako, hindi yun nabago. Nung nag-fail ka sa mga pangako mo, hindi sinabi ni Lord, ay babaguhin ko na yung mga pinangako ko kasi hindi niya naman natupad yung pangako niya. No. Nananatili pa rin kung ano yung nakasulat sa Word of God ng mga pangako niya. Hindi apektado ang Word of God ng mga failed promises mo sa Diyos. Kaya lagi nating mapapanghawakan yung mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Sa oras ito, pwede tayong mag-pray sa ating Panginoon. Kausapin mo yung Panginoon kahit sa kaunting minuto. Sabihin mo sa Kanya yung mga gusto mong sabihin, pagpapasalamat na gusto mong sabihin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ikaw ay mabuti, O Diyos. Ikaw ay tapat. Ikaw ay dakila sa aming mga buhay. Salamat sa iyong mga pangako na amin pong mapanghahawakan. Tulungan mo rin po kaming maalala yung mga ipinangako po namin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kaming tuparin ang aming mga vows, ang aming mga panata sa iyo. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, maraming pong salamat. Muli, nakabahagi po kami sa ganitong gathering, sa ganitong pagkakatipon na nagpapaalala po sa amin kung gaano kang kabuti, kung gaano kang katapat sa amin pong mga buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig, salamat sa kaligtasan, salamat Panginoon sapagkat bagaman kami ay magkakaiba ng lugar, magkakaiba ng mga Christian fellowships na dinadaluhan, pero pinagbubuklod mo po kami ng nag-iisa mong pag-ibig, Panginoon. Lord,
Patawarin mo po kami sa lahat ng pagkukulang po namin sa pagtupad sa aming mga ipinangako sa iyo. May mga pagkakataon na sasabi namin, nakalimutan na po namin your honor, yung mga pinangako namin sa iyo. Pero yung Holy Spirit yung nagpapaalala po sa amin ng mga bagay na dapat naming maalala. Lord, habang kami tumatanda, humihina din naman yung memory na meron po kami. Pero alam po namin sapat yung wisdom na nanggagaling sa Holy Spirit para ma-remind kami kung ano yung mga dapat na maalala po namin. Kaya naman Panginoon, every time na pinapaalalahanan mo po kami ng mga promises na ginawa po namin sa iyo, tumalima po agad kami, kumilos agad kami, lapatan agad namin ng aksyon, Panginoon. Yung mga bagay na dapat po naming aksyonan. Help us, O Lord, not to be hearers of your words only. Tulungan mo kami na maging tagatupad ng iyong mga salita. At habang kami nabubuhay, panghahawakan po namin yung mga pangako mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Sa buhay ni Sister Christine na nagprepara, nag-share ng Word of God with love, with boldness, with authority. Bless her, O Lord, sa lahat ng area ng kanyang buhay. Katagpuin mo po lahat ng kanyang pangailangan at ng kanyang buong sangbahayanan, Panginoon. Lagi mo siyang magamit ng higit at higit pa sa mga araw po nito. Maging ang bawat isa sa amin, lalo yung mga nasa ibang bansa, Panginoon, Canada, sa Middle East, mga kapatid po namin na nasa Europe. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa kanila. Kahit sila malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, ikaw yung yumakap sa mga loved ones po nila para sa kanila, Panginoon. Protektahan mo po, hindi lang sila, kundi yung mga loved ones nila na nandito sa Pilipinas. Lord, sinasama din po namin sa prayer, ginagamit namin ang pagkakataon na ito para ipag-pray ang kalagayan ng Philippines. Yung mga gerian sa West Philippine Sea, mga issue sa Senado, Panginoon, na siyang pinanggalingan ng team po namin, yung nakalimutan ko na your honor. Lord, ikaw yung nakakalam ng tunay na kalagayan ng bansang Pilipinas. Kahabagan mo po yung bansang ito. Wala pong laban ang bansang ito sa mga malalaking bansa. When it comes to military might, kung magkaroon ng gera dito, Panginoon, wala na, katapusan na ng bansang Pilipinas. Pero naniniwala kami hanggat may mga Christians na nagpe-pray for this country, yung protection na nanggagaling sa'yo, intervention na nanggagaling sa'yo ang gagawa, Panginoon. Lord, protektahan mo po ang bansang Pilipinas, bansang China, itouch mo din yung puso ng kanilang mga leaders. Kaya mong hipuin ang puso ng mga namiminuno, Panginoon, kagaya kung paano mo ikinikiling ang puso ng hari, gaya sa mga tubig ng batis, Panginoon. Ganun mo ikiling yung puso ng leaders ng China, maging ng Philippines, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay. We give you all the glory, the highest praise. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Ayan po, salamat po sa ating Panginoon. So, ito po yung ating mga announcements. So, patuloy po yung ating Bible Study Bites online every Saturday, 11:30 p.m. So, may mga pagkakataon lang po na Thursday po natin ginaganap ang ating Bible Studies para po sa iba, mabigyan po ng way yung iba na gusto rin po umattend at hindi maka-attend dahil sobrang late po ng ating Saturday. So, this Saturday, wala po muna tayong Bible Study, pero next Saturday po ay meron pong Bible Study. Kaya, kung meron po kayong mga kilalang nasa ibang bansa or meron po kayong kilala na gising pa po ng ganong oras, feel free to invite them to hear the Word of God in this platform. And another thing, yung ating pong daily devotions, wag po natin yan kalilimutan. Lagi po natin yan gawin. Mahalaga po yan. Hindi po laging may Bible study, hindi po laging may church. Kaya po mahalaga na lagi po tayo merong connection sa ating Panginoon. At kahilingan din po namin sa inyo, kagaya po ng ginawa kanina ni Brother Ren, maganda po maisama po natin ang Philippines sa ating prayer. Dahil, medyo gipit po tayo sa ating kalagayan ngayon pagdating sa ating safety.
at sa ating territory. And also, kung wala po kayong local church na ina-attenan at gusto niyo pong mag-send ng inyong mga tithes and offerings, ay pwede niyo pong isend sa amin ni Brother Ren. And yung proceeds po niyan, mapupunta po yan sa mga local churches na ina-attenan po namin. So sa part po namin ni Brother Ren, siya po ay nasa COG Calamba at ako po ay nasa COG Dasmariñas. So doon po mapupunta ang inyong mga tithes offerings na isa-send kung wala po kayong local church na pinagsasendan niyan. Meron pa po ba ako nakalimutan, Kuya Picture Ren? taking na po. Open niyo po yung Picture mga camera taking. ninyo. Pakita ang ngiting tagumpay. Wow! Well, may bago po ba ngayon na Si Ate umattend? Mary Lay. Ate Mary Lay, sino po nag-invite sa inyo? Welcome po sa Zoom Bible Study. Hello po, Ate Mary Lay. Good evening. Wow. Naka-heart. Kuya Marvelous, sino pong kasama niyo? Kasama namin militin. Sandali din po. Welcome po. Wow. Sa Zoom. Kaya add mo kami sa FB ha. Kita-kita po tayo ulit sa susunod. Mga taga-Philippine Army. Praise God. May habol pa po Ate Mitch. Nawala si Ate Mitch. Si Ate Mary Lay, walang camera. Hi, Jel. Si Angel yata to. Si Ate AJ yata tong nandito sa Sige po, pipicture na po ako. Ang ngiting tagumpay po ha. Tikoni, masyado pong maliwanag yung camera niyo. Si Ate AJ, pabili po ng shampoo. Sige po, picture na po tayo. Smile po. One. Naghahanap pa daw ng angulo si Ate Connie. Taas niyo na lang yung phone. Ganun. Ayan. Ayun! Praise God. Sige po. 1, 2, 3. Wait lang pa. Snip ko lang ha. Okay na po. God bless po sa ating God bless lahat. po! Ate Connie, Sa bagong kalsada. Go sa Thank you highway, so much. maliwanag dun. God bless po sa lahat. See you po sa Dasma. Ate Mary Lee, add niyo Pupunta po kami pong sa Dasma. FB. And Kuya Fen. Bye-bye po. God bless po. Sa mga pupuntang Dasma, see you.